Daddy Frankie, kailangan na ba magpalit ng brand para sa charity mission para makaiwas sa aberya? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, pero bago yan, paalala lang po sa lahat ng viewers, palagi po natin suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works. Salamat. Dahil nagkaaberya si Daddy Frankie sa kanyang pag-charity sa Mindanao, Daddy Frankie, dapat na ba magbago ng brand? Toyota Hilux at Ford Ranger, alin ang mas sulit para sa charity mission? Kung pag-uusapan natin ang pick-up na gagamitin para sa charity mission, pangbundok, rough roads, putikan, baha at pagdadala ng relief goods, dalawang pangalan agad ang papasok sa isip, Toyota Hilux at Ford Ranger. Parehong maganda at parehong may kakayahang pumunta sa mahihirap na lugar. Pero kung ako ang tatanungin kung alin ang mas pipiliin ko para sa isang sasakyang talagang gagamitin sa charity mission, Toyota Hilux ang magiging choice ko. Hindi dahil pangit ang Ford Ranger. Sa katunayan, maraming bagay na lamang ang Ranger. Pero kapag charity mission ang usapan, hindi lang dapat tinitingnan kung sino ang mas mabilis, mas malakas o mas maraming technology. Mas importante para sa akin ang reliability, maintenance, availability ng pyesa at kakayahang tumagal sa mabigat na paggamit. Ang Toyota Hilux ay matagal nang kilala bilang isang pick-up na pangtrabaho. Hindi ito yung sasakyang kailangan mong ingatan ng sobra kapag pupunta sa rough roads. Kung ang ruta ay sementado, okay. Kung biglang naging bato-bato ang daan, okay. Kung maputik ang daan, okay din gamitin. At para sa charity mission, malaking bagay iyon. Isipin natin na pupunta ka sa isang malayong barangay para magdala ng pagkain, tubig, gamot o iba pang pangangailangan. Hindi mo alam kung ano ang kondisyon ng daan. Minsan maayos, minsan puro bato, minsan putikan. At kapag tag-ulan, posible pang may baha o mga bahagi ng kalsadang mahirap daanan. Dito ko nakikita ang advantage ng Hilux. Hindi lang dahil sa off-road capability nito kundi dahil subok na ang pangalan nito bilang workhorse. Ngayon, hindi naman natin pwedeng maliitin ang Ranger. Sa katunayan, kung ang priority mo ay comfort, power, technology at mas modernong driving experience, malakas ang laban ng Ford. Mas modern ang overall feel ng Ranger at maganda rin ang capability nito sa off-road. Para sa taong gagamit nito bilang personal vehicle at paminsan-minsan ay sasama sa charity mission, baka mas piliin pa niya ang Ranger dahil mas comfortable at mas feature-packed ito. Pero para sa akin, may isang tanong. Ano ba talaga ang pangunahing trabaho ng sasakyan? Kung ang sagot ay charity mission at heavy-duty use, doon ako babalik sa Hilux. Maintenance ang isa sa pinakamahalagang pag-uusapan. Ito ang dahilan kung bakit mas kampante ako sa Toyota. Kapag charity vehicle ang pinag-uusapan, hindi lang presyo ng pagbili ang dapat kalkulahin. Kailangan mong isipin ang regular maintenance, pyesa, tires, brakes, suspension, 4x4 components, diesel maintenance, unexpected repairs, availability ng mekaniko. Kapag ginagamit ang pick-up sa bundok at rough roads, natural na mas mabilis ding mapagod ang ilang components. At para sa akin, advantage ng Hilux ang napakalawak na Toyota ecosystem sa Pilipinas. Mas madali kang makakahanap ng Toyota parts at mga mekanikong pamilyar sa Hilux. Hindi ibig sabihin ito na sirain ang Ranger. Hindi. Maganda rin ang Ranger at marami itong satisfied owners. Ang punto ko lang, kapag ang sasakyan ay gagamitin sa charity work at madalas mapupunta sa mahihirap na lugar, gusto ko yung sasakyan na kapag may problema ay mas madali kong mapapagawa. Presyo. Dito rin kailangan nating maging practical. Hindi ko irerekomenda na agad kang kumuha ng pinakamahal na variant. Kung charity mission ang pangunahing purpose, mas gugustuhin kong ilaan ang malaking bahagi ng budget sa mismong charity kaysa sa dagdag na luxury features ng sasakyan. Sa Hilux, halimbawa, may mga 4x4 variant na mas practical kaysa sa pinakamahal na GRS. Para sa akin, Hilux 2.8 Conquest 4x4 ang isa sa pinaka-balanced na choices. May 4x4 na capability ka na. May malaking cargo bed ka. May powerful diesel engine ka. At hindi mo kailangang bayaran ang lahat ng premium features ng top-of-the-line variant kung ang pangunahing trabaho naman nito ay maghatid ng tulong. So sino ang mas worth it? Kung personal vehicle lang at gusto mo ng mas modern, comfortable at technology-filled pickup, malakas ang argumento para sa Ford Ranger. Pero kung ang tanong ay, ano ang pipiliin ko para sa charity mission na pupunta sa bundok, rough roads, putikan at malalayong barangay? Para sa akin Toyota Hilux. Hindi dahil ito ang pinakamalakas sa lahat ng kategory. Pinipili ko ito dahil mas bagay ang overall package nito sa purpose.
Mas gusto ko ang sasakyang hindi lang maganda kapag bagong bili, kundi yung kaya kong gamitin ng maraming taon sa mabibigat na trabaho. At sa charity mission, reliability ang isa sa pinakamahalaga. Dahil kapag may dala kang relief goods at papunta ka sa isang lugar na talagang nangangailangan ng tulong, ang pinakaayaw mong mangyari ay ma-stranded ang sasakyan dahil sa problema na sana ay naiwasan o mas madaling naayos. Kaya kung ako ang gagastos ng sariling pera at charity mission talaga ang pangunahing purpose. Toyota Hilux 4x4 ang pipiliin ko. Hindi ito dahil mas pangit ang Ranger. Pareho silang magaling. Pero para sa trabaho na ito, para sa akin, Toyota Hilux ang mas practical, mas kampante ako sa long-term ownership, at mas sulit ang investment.